ipapakita ko sa inyo si saldi ko o ano, ayan hinahanap na, hinahagilap na din po at ang sabi ay nakikipag-ano na daw, nakikipag-usap na daw diyan sa Interpol o NBI humingi ng Interpol red notice versus Saldico. Ganyan din ang mangyayari sa inyo. No? At kapag kayo nasa labas ng bansa, mas madali kayong makukuha, mahuhuli, mauoblo. Sa Pilipinas, kaya nga si Bato de la Rosa sa Pilipinas lang sa Pilipinas lang naglalagay eh. Bakit po mga bossing? Eh kasi merong mga tumutulong. Doon sa mga tumutulong kay Bato de la Rosa, sabi mga kaibigan daw kayo, mga bahay-bahayan nyo daw pinapatuloy si Bato. Ngayon, wala kayong kaso. Pero kapag ka-official nang may warrant of arrest, si Bato de la Rosa, nako, tapos gagawin ninyo na papasukin sa bahay ninyo si Bato de la Rosa at diyan pagtaguin, nako po. Eh baka madamay kayo, baka pati kayo makasuhan. Baka harboring of fugitive din kayo. O, baka obstruction pa kayo. Di ba? NBI humingi ng Interpol red notice versus Saldico. At tingin ko din susunod dito, baka pati si Roque na eh. Hiniling ng NBI, sa Interpol na isama na sa red notice list si dating Congressman Saldico ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari. Bago yun, yung mga kaanak na mga bilyar. Bago ka tuluyang magtago, kung magtatago ka, isipin mo, si Alice Guo, lumabas ng bansa. Sa Pilipinas, medyo hirap na hirap hanapin. Lumabas ng bansa, ayun, nahoyo ng Interpol. Kasi walang artihan sa labas ng bansa. Hindi kagaya sa atin, madami pang pumoproteksyon. Di ba? Ayan. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, idinaan ang request ng Philippine National Crime Office. Kapag naaprobahan agad, ipapadala ang notice sa lahat ng miyembrong bansa upang ipaalam na may umiiral na warrant of arrest kay Saldico. Ganyan lang din ang gagawin sa inyo. Kaya kahit magsilabasan kayo, ma-OOU kayo at mahuhuli pa din kayo. Di ba? Ang Interpol Red Notice ay isang global alert na ginagamit ng law enforcement agencies para matunton at maaresto ang individual na nasa ibang bansa at sangkot sa mga kasong kriminal. Siko, idineklarang pogante. Kapag ikaw, hindi ka din bumalik ng Pilipinas, may yari ka. Sabi ni Edmond Sumalde, Boss Mark, si General Torre ang mag-aresto, nasa floating naman siya. Nakita nyo tahimik yung mama? Si General Torre, hindi masyadong nagsasalita. Ano po? Baka nagko-concentrate yung mama. Baka inilalaan niya yung kanyang enerhiya o kanyang energy para arestuhin itong mga ito, mga boss. No? Para arestuhin si Bato de la Rosa, arestuhin yung iba pa. At para arestuhin din ang Vice President. Kay Vice President Sara Duterte. Dahil po dito sa kasong plunder, mga bossing, kung makikita nyo po. Sabi ko, nung nakita ko dati, mga kababayan, si Trillanes, tsaka yung kasama niya, o yung pinaka, siguro, boy-boy niya, or kaibigan niya, or whatever. Nung nagkaso, kay Bungo, ayan, isa pa sa sakit ng ulo ni Bungo. Hindi malaman kung saan siguro magpapakulong. Sa Pilipinas ba? Dahil doon sa kinaso ni Trillanes? Or sa ICC? Dahil doon sa mga crimes against humanity. Yan, di ba? At least may option si Bungo, mga kababayan. Nung nakita ko, nung nag-file si Trillanes, 3 mga papel, ganyang katataas. No, sabi ko, wala na. Hindi na kinayang buhatin kasi mabigat yun eh. Tinulak na lang ng karitela. Yun daw po yung mga ebidensya laban kay Bungo. Mga bossing. Ay nako, eto. Sandamakmak mga kababayan.
Kung yun nakita natin kay Trillanes, 3 ganyang kataas, ganyan yan, yun dun po, doble ng taas, tapos siguro mga 10 ano yun, 10 o 12 o 15 yatang ganun eh. Galit po tayo sa nanggagangit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Ito ang Kasi naman, alam nyo, BP, kung pinatuloy nyo na lang yung impeachment, tapos since sinasabi nyo naman lagi na alam nyo kung ano ang isasagot, ay, gusto ko to, yung mga ganito. Sabi ni Dominica Bantaw na nakatakip yung mukha. Oy, pang ano yan ha? Yung pang September 21 yung peg mo dyan ha? May takip ka pa. Isama ang Pangulo, adik, ngiwi. Bigyan mo muna kami ebidensya. No. Bigyan mo muna kami ng ebidensya. Tsaka bakit hindi ka pumunta sa korte? Malay mo, ikaw yung hinihintay nila para tumestigo kay Bongbong Marcos, laban kay Bongbong Marcos, at sabihin mo kung ano yung nalalaman mo. Kaysa nag-aaksaya ka ng panahon dyan sa social media o kakapanood sa akin, kung pinapakita mo pa ako, punta sa korte, dalhin yung sinasabi. Sabihin mo, adik si Bongbong Marcos, tapos saka mo ilatag sa kanila kung ano yung patunay mo, yung ebidensya mo. Di ba? Ang mga DDS naman parang kupal na kupal ang mga datingan. Magsasabi ng gano'n. Tapos wala namang ebidensya. Di ba? Walang ebidensya eh. Ay, tapos paulit-ulit. Ano ba yan? Pangmahinaan naman yung laban mo. Paulit-ulit. Isama na ang adik na Pangulo. Tapos iisa pa yan. Ulitin yan. Kaka-paste ulit niya. Ay, pinapakita mo lang ako. The more na magkomento ka na magkomento kahit paulit-ulit yan, sasabihin ni Facebook, uy, naiengganyo yung mga tao doon sa live stream ni Mark Ramos O sige, i-share ko nga ng i-share ito. Ulitin mo pa. Alam ko naman na iisa lang yung linyahan nyo no? Alam naman namin na ganyan lang yung kaya nyong ganyan lang yung kayang i-komento. Di ba? Yan ho ang pagkakaiba mga kababayan ng mga DDS at eto tayo. Eto, tingnan mo, sandamakmak. Gusto mo na ebidensya sa Vice Presidente? Puntahan mo lang si Mary Grace Piatos. No? Puntahan mo lang yung mga resibo na ipinasa ng OBP, pinasa ng Department of Education na si Sara pa ang namumuno. Yung 400 plus doon, not existing. Walang birth certificate, walang marriage certificate, at walang death certificate. Diba? Ayan, ang gusto ko. Mahaba ito. Mahaba-haba. Pangulo, ngiwi ang mastermind sa mga kurakot. Kaya naglabasan ang mga adik, naglabasan na ang mga kawatan. Ano yun? Ripe. Akala ko, alam niyo yung hinog na mangga? Akala ko may hinog na yung pala, ripes pala. Akala ko ripes. Naglabasan na ang mga ripes, no? Dahil adik ang Pangulo. Ripes pala, ripes. Langya kayo mga DDS talaga kapag ka nagko-comment kayo. Pagka nagko-comment kayo, napapahalaka kami. Nakita niyo yung mga